J2 Travel Adventure! Simula na! Tara na! Ito na! Biyahe na! J2 Travel Adventure! Sabay-sabay! Takbo! Walang atrasan! Buong Pilipinas! Ikutin natin! J2 Travel Adventure! Let's go! Simula na ng pangarap! Philippine Loop 2026! Hey ho! Sa episode nito, tutur ko kayo sa camper van build ko bago tayo bumiyahe sa buong Pilipinas. Matagal ko na itong pinaghandaan. Mula makina, electrical setup, hanggang sa interior build. Sa mga cabinet, downlight, inisip ko yan. Pati sa mga yung electrical na yan. Lahat pinaghirapan ko to para mabuwang isang camper van din. Hindi lang pang biyahe, kundi pwede mo talagang tirahan tong van sa kalsada. Ako to para maging komportable yung biyahe namin sa pag-iikot sa Pilipinas. Ang pinakahihintay kong bahagi, ang simula, ang tunay na adventure. Kaya tara! Hanggang dulo, tuloy ang laban. J2 Travel Adventure. J2 Travel. Dito sa episode nito, tutur ko kayo ngayon sa van ko. Dito sa harapan, stock head unit lang ang ginamit ko. Nilagyan ko lang ng Android tablet para lang siya maging Android. Punta naman tayo dito sa likod. Yan ang likod niyan. Ito naman yung switch ng ilaw para sa Welcome Philippines. Ito yung drawer na patungan lang yan. Patungan ng kung ano-ano. Yan na naman ang drawer box. May secret drawer box din sa loob. Yan, kung ano-ano lang mga nakalagay dyan. Yung mga tali, ilaw, headlamp, pang emergency. Dito naman sa ilalim niyan, mga extension wire. Kung gusto lang ma-access yung ilalim, yan, pwede mo tanggalin. O ang plano ko dyan, gawin kong removable table. Gagawin ko sa table pero hindi ko na nagawa. Ito naman yung battery. LiPo PO4, 4 na piraso. Buhayin ko lang yung inverter para maging karoon ng 220. Yan ang magiging supply ko dito sa camper van. 220 volts ang output nun. Yan naman ang TV ko sa loob ng van para hindi naman kami mainip sa pag-stop over namin. Ito naman yung rep namin. 2-in-1 yan. Rep. Pwedeng refrigerator tsaka freezer. Adjust mo lang yung temperature. Ito naman yung humidifier namin para mawala yung humid sa loob ng van. Kapag nasa labas kami, yun ang ginagamit namin. Merong high and low settings. Pwede rin gamitin sa 10, sa loob ng 10. Ito yung smart TV namin na connected via hotspot. Dito, pwede ka manood ng mga YouTube, pelikula, Netflix, basta mga kahit na mga online movies, pwede mong panoorin dyan. Dito, ginamit ko yung kortina para sa privacy namin kung matutulog kami. Yan, sasarado lang namin yung kortina. Ito naman yung
rechargeable lampshade. Ito naman yung Aura Share fan. Pwede rin gamitin namin yan sa pagka nag-tent kami sa labas. Ito naman yung remote control ng wireless downlight namin. Yan. Number 1, number 2, number 3. Wireless siya, pero pwede rin siya voice command sa nasaan na wala yung cellphone ko. Yan naman yung drawer ko sa ilalim ng kama. Diyan ilalagay yung mga damit namin. Wala yan. Ililipat pa yan. T-shirt ko yan na nakuha ko sa Philippine. Nung nag-avail ako ng Philippine Loot, kasama yan sa package. Pagka ayusin ko yan bago kami umalis. Dito meron din yung drawer. Malaki. Mas malaki yan doon sa kabila. Hindi ko pa alam kay Mrs. kung ano yung mga ilalagay niya dyan. Ito naman timba ko na para pang-igib. Kung halimbawa man naubusan ng tubig, pwede kami mag-igib sa ilog para makapag-hakot kami ng tubig na gagamitin. Sa kabila, sa harapan yan, meron ding drawer na malaki. Harapan yan na may drawer. Yung nasa ilalim nun, tubig yun, mineral water. Yan. Kung gusto mong gawing kama, hilahin mo lang yung brace na yan para maging kama. Ganyan lang. Para maging kama siya, iunat mo lang yung dalawang pong. Bali sa ilalim niyan, may 6 na drawer. Ito, isa sa mga drawer. Nung nagpa-register ako sa Philippine Loot, ito yung mga kasama ng passport, ID. Sa ilalim yung 2 t-shirt, may kasama 2 t-shirt. Yan, may yung pangalawang drawer sa ilalim. Bali, total lahat yan, 6. Diyan ko naman nilalagay yung toolbox ko. Nandiyan yung mga kung ano-anong gamit, pyesa, tornilyo. Diyan ko nilalagay sa mga maliliit na jar. Basta diyan ko nilalagay yung mga toolbox ko. Punta naman tayo sa likod. Ito yung magiging kusina namin. Yan. Yan yung likod namin. Likod ng van ko. May cabinet na lagayan ng mga pantry, mga biskwit. Wala nang laman yan. Naubos ko na sa kakain ko araw-araw. Ito naman yung lagayan ng kutsara. Ito, mga kaldero. Mga kaldero maliliit lang. Marami akong kape. Marami rin akong kape. Kape kasi ako sa biyahe. Yung kaldero nga pala namin, ano yan, pwede sa induction cooker. Hindi pwede kasi basta-basta kaldero lang ang gagamitin sa induction cooker. Ito yung lagayan ng mineral water. 22 liters ang laman yan. Dito ko pala in-order yan sa Shopee. Ito yung pinaka labasan ng tubig. Para siyang thermos. Rechargeable nga pala yan. Parang pinaka-pump.
Ito naman yung mga condiments, lagayan ng condiments. J2 Travel Dito naman sa taas, dyan nakalagay yung painta namin ng tubig. Yung rice cooker namin, yan. Maliit lang yan para sa aming apat. Pwede na yan. Ito naman yung mga lagayan ng dilata. Diyan nakalagay yung mga dilata namin. Patungan naman yan ng rice cooker. Kung sakaling diyan ipinapatong. Dito naman nakalagay ang induction cooker. Dual burner yan. May breaker din yan para safe tayo. 1,500 kilowatts yan. Kayang-kaya ng power supply natin yan. Na-testing ko na yan. Sa ilalim ng kalan, mayroong drawer din. Pwede mo lagyan ako kung ano-ano. Ngayon ang nakalagay dyan, hose para sa lababo. May papakita ko sa inyo yan. Dito muna tayo sa mga cabinet. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede patungan. Diyan ko pinapatong yung rice cooker kapag magsasaing na. At the same time, meron siyang condiment sa ilalim. Yan namang induction cooker, hindi gagalaw kasi ito yung lock niya. May lock yan. Ito yung pinaka-sink or lababo. Sinasabit yan. Maliit lang yung lababo namin. Pwede na yan kasi mahirap naman, wala na ako space kung maglalagay pa ako ng malaking lababo. Parang lang yan, hugasan ng mga lulutuin niya. Bali, ang tubig niyan kinukuha sa ilalim. Meron akong container na nilagay sa ilalim. Maya pakita ko sa inyo yung container. Merong drainage hose yan para mailayo yung tubig, hindi magdamasak sa ilalim ng lababo. Nakabit ko na. Nakabit ko yung drainage hose. Yung sasabi sa inyo, dito nakalagay yung mga hose para magkaroon ng connection sa ilalim ng van papunta dun sa lababo. Yung gripo sa lababo. Dito sa ilalim yan, dyan kinoconnect yan. May gate valve yan sa ilalim. Bali, dalawa yan eh. Isa sa lababo, isa doon sa shower. Connected yan dun sa dalawang tangke sa ilalim. Bali, may water pump yan na nakakabit doon. May papakita ko sa inyo yung ilalim ng container. Mayroong din switch siya sa taas eh. Ayan naman yung sa shower. Pinakabit ko na rin para makita nyo. Dalawang gate valve yan para sa shower tsaka sa lababo.
Panghabang buhay to man. Paggulong na ang umiikot, wala nang pipigil sa takbo. Kahit saan mapadpad, basta tuloy ang lakad. Sabi ko yung sa inyong switch, meron yung switch sa taas eh. Teto yung kulay-pula na yun yung pinaka-switch ng water pump na meron. Magkakaroon na yan. Teka, hindi pa yata ako nabubuhay sa ilalim. Hindi ko pa nabubuhay yung bulb. Buhay na yung bulb. Lakas ang tubig niyan. Malakas yung tubig niyan. May water pump sa ilalim niyan. Yan yung shower. Pagka pwede, pag maglilinis ako ng bad, yun ang gagamitin ko. Diba, maputi, mabuhangin. Ito naman yung sa lababo. Ayan. Yung gripo na yan, ikot siya kung saan gusto. Pwede mo ikot siya paliko sa labas. Bali, may takip yan. Kaya may tubig dun. May takip yan dun sa pinaka-sink niya. Diba? Lababong lababo. Kusinang-kusina. Ang dating ng likod ng banto. Handang-handa na talaga tayo sa travel adventure natin. Mamaya, pakita ko sa inyo yung owning ko. Ayan. Puro naman mga foldable yung binili ko mga tabo tsaka timba para hindi siya takaw space. Kung magdadala tayo ng timba, na totoong timba, mas takaw space eh. Wala akong mapapaglagyan. Kaya ang mga kinuha ko mga foldable. Tapos na tayo dyan sa lababo tsaka shower. Dito naman tayo sa isang drawer. Pakita ko sa inyo kung ano lang. Ito yung chopping board na binili ni Mrs. Merong may lagayan sa ilalim yun. Yan, yung kaldero na pwede gamitin sa induction cooker. Hindi pwedeng basta-basta kaldero ang gamitin kasi hindi gumagana sa induction cooker. Dapat flat surface yung ilalim para gumana sa induction cooker natin. Sa 1,500 watts, sa lakas niya baka siguro 2 to 3 minutes kumukulo na yan eh. Kumukulo na yung tubig niyan. Ang kinakain yan 1,500 watts. Dun sa ang kinukonsumo niyan dun sa power supply natin. Dito sa part na to, papakita ko sa inyo yung ilalim ng ilalim na kung saan nakalagay yung tangke. Yan. Dito nakalagay yung dalawang tangke ng container. Bali, nandun sa ilalim yung yan, water pump. Philippine Loop
hanggang dulo ng daan. Umaga sa bundok, gabi sa tabing dagat. Simpleng luto lang pero busog ang pangarap. Walang 5-star, walang reservation, pero bawat tanawin world-class destination. Napagod man minsan ang pipi. Nalimutan ko pala ipakita sa inyo. Yung ilaw, meron din palang ilaw sa likod dyan. Remote control din. Kasama yan sa 4 na wireless switch. Ngayon, dako naman tayo dito sa awning. Sa awning ko, 270 degrees yan. Nilalagyan ko ng foam kasi na pagka malakas ang hangin, nade-deform siya. Madali din siyang i-set up. Siguro matagal na 1 minuto. Set up na kagad yan. Wala nang pipigil sa takbo. Kahit saan mapadpad, basta tuloy ang lakad. J2 Travel Adventure, sigaw ng kalsada, ikot buong Pinas, walang kapantay na saya. Kahit mahal ang gas, go pa rin kahit saan, kasi ang saya ng biyahe di mabibili ng pera yan. J2 Travel Adventure, walang balikan, full sense sa buhay, tuloy ang Sa pagtitiklop naman, madali lang tiklopin din yan. Siguro mga wala pa 1 minuto, tiklop na kagad yan. gabi sa tabing dagat. Simpleng luto lang pero busog ang pangarap. Walang 5-star, walang reservation, pero bawat tanawin world-class destination. Napagod man minsan, may sablay rin, pero tawanan lang tuloy pa rin. Hindi man perpekto pero tunay, ito ang buhay na walang kapantay. Walang signal, ayos lang yan, disconnect para mas ramdam. Hindi pera ang sukatan, kundi saya sa bawat daan. J2 Travel Adventure, sigaw ng kalsada, ikot buong Pinas, walang kapantay na saya. Kahit mahal ang gas, go pa rin kahit saan, kasi ang saya ng biyahe di mabibili ng pera yan. J2 Travel Adventure, walang balikan, full sense sa buhay, tuloy ang laban sa camper van. Dito ang tahanan, Philippine Loop, hanggang dulo ng daan. Kung mapagod, hinga lang saglit,